Pupunta kami ngayon sa Pasay, from Batasan Hills, Quezon City to Conrad Hotel, Pasay. So naisipan kong i-record na lang to para meron tayong idea kung magkano yung magiging gastos sa kuryente. So dito, nireset ko yung trip A to 0 para ma-check natin. So habang naka-timelapse tayo, gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood, sa mga nagsusubscribe, sa mga nagpa-follow dito sa social media ko. At gusto ko lang sanang linawin, ang purpose nito is para lang magkaroon tayo ng awareness at magkaroon tayo ng choices. Hindi ko sinabing itong BYD ay para sa lahat. Mahirap ito lalo na kapag nakatira ka sa probinsya dahil mahirapan ka sa mga charging stations. Pero kung meron kang wall charger sa bahay, makapagpakabit ka, walang problema. Lalo na kung hindi ka naman bumabiyahe lagi ng malalayo. Para sa akin, medyo 50-50 tayo dito sa full electric vehicle. Ang gusto ko lang naman i-share dito, yung mga magiging issues ko dito sa BYD E-MAX. Lahat talaga tayo nag-aalala kung tatagal ba talaga itong full electric vehicle na to. Isa ako sa mga unang beta tester dito sa Pilipinas. Kung magfa-follow kayo dito ng matagal, lahat ng mga experience at mga troubleshoot ay i-share ko lahat. Gusto ko din i-share ng mabilisang review lang dito. Since more than 30 days ko na itong ginagamit, yung experience ko sa pagdadrive, yung mga traditional na sasakyan na di gasolina at di diesel, kapag nakasakay ka ng ganitong klaseng sasakyan na mga full electric, mararamdaman nyo agad pinagkaiba. Parang nakasakay ka kagad sa isang spaceship. Ganun siya katahimik. Ganun siya alam mo yun, yung hindi siya matagtag, hindi siya mauga. Basta kapag naglo-long drive ka or kapag nasa traffic ka, hindi nyo mararamdaman masyado yung fatigue o yung pagod, lalo na kapag na-stuck ka talaga sa traffic. Dahil ibang-iba yung level ng comfort niya. So kung halimbawa is first time kong magkakaroon ng sasakyan ngayon at dito ako nakatira sa city, sa Metro Manila at dumating na tong BYD na nga na to, kahit medyo bago pa siya, ang bibilin ko pa rin ay itong BYD. Lalo na kung malit lang budget, ang pipiliin ko siguro, ang available na full EV ay yung BYD Seagull or yung Atto 3. Para lang yun sa lifestyle ko dahil hindi naman ako bumabiyahe ng napakalayo. Sapat na sa akin yung battery range ng Seagull or nung Atto 3. Kaya ako sila napili dahil na-experience ko na siya dito sa E-MAX 7. Ang range kasi nito is sobra-sobra na para sa akin. Sa lifestyle ko, umaabot siya na almost 2 weeks bago ko siya i-charge. So meron pa rin ako matitira mga 30%, minsan nga 40%. So halos parang twice a month lang ako nagcha-charge dito sa bahay. So ito, kaya nire-record ko itong Batasan Hills to Pasay para sa mga tao na ang office nyo ay medyo malalayo. So ganito yung magiging distance natin at yung magiging kuryente or magiging gastos. Kaso, ang problema dito, wala masyadong traffic dahil Sabado kami bumiyahe. So makikita nyo dito, masyadong mabilis yung daloy ng traffic. Ibang-iba to, lalo na kapag weekdays or kapag mga rush hour. So dito na tayo sa Conrad at umabot siya na 28.2 kilometers. What are you doing, Bluey? Next time away. So finally, pauwi na kami. Ano na ngayon? Sunday, 10:53 AM at kahapon 28.2. Tapos punta tayo sa trip B, reset natin. Yan. Ang gagawin ko, dadaan kami ng Skyway. Tapos baba doon ng Quezon Ave. Tapos yun
Time check, 11:50 AM. At nandito na kami ngayon sa bahay. Ang naging trip B, 28.8. So makikita nyo, natira kong battery, 82%. At meron pa akong 354 kilometers. Ano lang yan, estimate. Syempre. So, dun sa trip A natin, yung QC to Pasay is 28.2 kilometers. Yung pabalik, Pasay to QC is 28.8 kilometers. And total trip natin is 57 kilometers. Ngayon, ang efficiency is sa trip A, 14.9 kilowatt per 100 kilometers. Nakikita to sa cluster ng BYD. Kasi nag-iiba-iba to kapag masyadong madiin yung tapak mo sa pedal or kapag traffic. Taas dito, 14.9 sa trip A. Pero nung nag-skyway kami pabalik, 11.7 na lang per 100 kilometers. So, ang ginawa natin, i-average lang natin yung dalawa. So, ang average efficiency, 13.3 kWh per 100 kilometers. Formula na gagamitin natin ay distance times efficiency divided by 100. 57 kilometers times 13.3 divided mo sa 100, magkakaroon na tayo ng 7.58 kWh. Ito na yung nagamit sa battery. Yung BYD wall charger natin ay kumukuha to ng mga 6.7 kilowatts. Pero kapag sinama na natin yung system loss ng Meralco, ang talagang kinukuha niya, tinaasan ko na to. Iba kasing nagsasabi is 7 something 7.5 mga ganun. Pero ito ginawa ko ng 8.3. So ang Meralco rate natin is 14 pesos dito sa Quezon City yan. Ang electricity cost formula, wall charger times Meralco rate. Ito na yung pumapatak. 8.3 kWh times 14 is 116 pesos. Total trip. Yan na yun. Magtataka ka bakit 8.3 dito. Ang nakuha lang naman natin na energy is 7.58. Kasi nga kapag nag-charge ka, kapag ginamit mo yung wall charger mo, automatic 8.3 na or sabi natin 7.3 or ganun. Pasok siya doon sa lano. Ito hindi umaabot 7.58 lang yung nagamit natin. Kaya ang ginamit natin is 8.3 times 14. So ito lang yung madadagdagan sa kuryente natin. Parang ito na yung pinaka-fuel natin na magagastos. 116 pesos. Sabihin na natin 120 na lang yan. Kahit 150 pesos pa nga Batasan Hills, Quezon City, papuntang Pasay, tapos balikan pa. Yan lang nagastos mo. So, pumapatak siya ng 116.2, i-divide mo sa 57 kilometers, yung total trip, 2 pesos lang per kilometer. Pagdating naman sa charging time, kung gusto mong makuha yung nawala mo dun sa battery mo, nag-estimate lang to 8.3 mo lang, divide mo sa 6.7 dun sa mismong charger. Ito yung sa system loss ng Meralco. Pumapatak lang siya ng 1 hour, 1.24 or 1 hour and 14 minutes. Ayun, balik na yung power na nawala sa'yo. So yun lang, ganun lang kasimple. Sa susunod gawan ko ng video din yung ibang mga trip namin na medyo malalayo. Sa ngayon kasi ito pa lang yung napupuntahan namin na medyo malayo-layo So kayo na makapagsabi kung alin ang mas makakamura kayo. Sa gas or diesel or dito sa full electric vehicle or hybrid. So yun lang, kita-kits ulit.